Chapter 13. Ngayon pa lang na nakita ko si Venus ay problema ko na kung paano magpipigil sa pagnanasa ko sa kanya. Habang kamiting ko ang mga managers ay ang babae kaagad ang tumakbo sa isipan ko. Nang pumunta na ako sa CEO office ay nakita ko pa si Venus na nagpupulot ng documents na nahulog. Pero nanigas ang pangako nang makita ang isang empleyado na tumutulong kay Venus magpulot. Imbes na doon sa mga papel ay sa hita ni Venus nakatingin. May kung ano sa damdamin ko na gusto kong dukutin ang mata ng lalaking iyon para hindi natingnan si Venus. Umiwas ng tingin sa akin si Venus. Pagkapasok ko sa loob ng kwarto ng CEO office ay doon ko naramdaman na mas naninikip ang pantalon ko. Nabuhay ng tuluyan ang init sa katawan ko lalo na nang nasal ayan ang legs ni Venus kanina. Hindi ko alam kung nakailang mura ako sa isip ko. Nagpigil ako habang nasa loob ako ng kwarto sa simpleng paghagod ko ng tingin kay Venus. Pinatawag ko muli si Sophie. Sinabihan ko na ilipat sa ibang department ang staff na Jeff ang pangalan, ang naglakas loob na titigan ang legs ni Venus pati na rin ang lahat ng lalaking nasa floor ng admin ay pinalipat ko kay Sofia ng araw din na, yun. Alam kong nagtataka si Sofia pero hindi ito nagtatanong. I'm the boss at ayokong may harang sa desisyon ko. Pinatawag ko si Venus para sa files na hindi ko naman kailangan. Pinagawa ko lang para magkaroon ng dahilan na magpunta ang babae sa kwarto ko. Gusto kong ipamuka kay Venus na ako ang magiging boss nito. Pero padabog na nilagay ni Venus ang files sa mesa ko. Is that how you treat your new boss? This how I treat my evil ex-husband. And for your information, Mr. Ibanez, expect my resignation letter tomorrow. Hindi ako papayag na maging boss ang isang katulad mo. Sa aming dalawa ay mas malaki ang kasalanan ni Venus. Ako dapat ang mas galit. Wala siyang karapatan na pagtaasan ako ng boses. And she can't get away from me. Tingnan ko lang kung makapag-resign siya. Dahil sa narinig ko ay gusto kong pahirapan pa si Venus sa trabaho bago ang plano ko sa kanya. But damn it. Bakit ako ang mas nahihirapan? Tinalikuran ako ni Venus at doon ko natitigan ang likod nito. Naramdaman ko agad ang pagwawala ng tiko sa loob ng brief ko. Nang inig ang kalamnan ko nang makita ang hubog ni Venus habang nakatalikod. She's wearing high heels. Na-enhance ang butt niya dahil sa suot na sapatos. Her legs are flawless at mula sa kinauupuan ko ay nakikita ko pa rin. Pagkalabas ni Venus ay pinilit kong pakalmean ang alaga ko pero tigas na tigas, yun. I badly need a CR near me. Ilang sandali nang makalabas si Venus ay sumunod ako ng labas patungo sa restroom. I locked the door. Then, hinubad ko lahat ng saplot ko. There, naupo ako sa bowl then I master while imagining Venus. Napuno ng ungol ang buong CR sa pagtawag ko sa pangalan ni Venus. I made sure na mahihinang ungol lang para hindi marinig sa labas. Katabi lang ang CR ng babae. Hanggang libog lang ito, Venus. I swear, pinanggako ko sa sarili matapos tumalsik ang malapot na katas ko sa puson ko. Good thing na solo ko rin ang CR dahil wala nang lalaki sa buong floor. Natagalan ako sa CR. Nilinis ko ang sarili gamit ang nakita kong safeguard sa loob ng CR. Nang paglabas ko ng CR ay eksaktong papunta si Venus sa CR nilang mga babae. Nagkabanggaan kami at mabuti na lang na mabilis kong nahapat ang bewang niya. Katatapos ko lang magpalabas ng katas ay muli na naman akong tinigasan sa simpleng pagkakalapit namin ni Venus. Hindi ko maiwasan na hagerin ang maliit na bewang nito. Pero mabilis akong naitulak ni Venus at nagmamadaling pumasok ng CR nila. Bumalik ako ng CEO office. Pinatawag ko si Sofia at pinapa-urgent ang pagpapatayo ng CR ko. Nang gabing iyon matapos ang araw ng trabaho ay ilang beses kong ginamit ang kamay para paligayahin ang sarili bago matulog sa mansion. Tanging mukha ni Venus ang paulit-ulit na umuukit sa isip ko. Hanggang ngayon ay pantasya ko pa rin ang katawan niya. Sigurado, yun. She's just my fantasies. No more, no less. Kinabukasan, as expected Venus tried to file a resignation letter. Pero naunahan ko na siya sa plano. Ginawan ko siya ng issue sa trabaho at sinamahan ng pananakot na magbayad slaya ng 1 milyon. That's it. Nagtagumpay ako sa panggigipit kay Venus. Hindi na ito nakapalagpas sa 1 milyon.
Nagpatuloy lang ito sa trabaho. Madalas akong lumalabas ng opisina at nagpapanggap na may sinasabi minsan sa executive assistant ko o kay Sofia. Pero kada labas ko ay sinisipat ko si Venus. Parang, pinahirapan ko lang ang sarili ko dahil halos kada sulyap ko sa kanya ay nabubuhay ang dugo ng ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nagpupunta ng CR during working hours. Doon nilalabas ko ang init ng katawan at pinapaligaya ang sarili. Sa imagination ko ay iba-ibang posisyon ang ginagawa namin ni Venus. Nagpalagay ako ng CCTV at pinasadya kong itutok kay Venus. May isang beses pa na nakita kong nagpahid ang babae ng lotion. Hindi ko maiwasan na magpabalik-balik ng CR sa dami ng imagination ko. Kinabukasan ay nang uwian ay nakita ko si Venus na nagpalit ng damit na sexy ng pauwi na ito, obviously ay may lakad ito. Agad nagtanges ang dibdib ko nang mapansin na pinagpipiestahan ng mga construction worker ang katawan ni Venus. Nahabol ko pa si Venus ay na-comer sa elevator. Inuutusan ko siyang magpalit ng dress pero nagmatigas ito. At nauwi sa halikan ng tagpo namin. Nag-init ang buong himaymay ng laman ko sa halik na leon. I miss her kiss. Parang bumalik ako sa panahon na mag-asawa kami kung saan hindi ako nagsasawang halikan siya. Pero si Venus halatang nagpipigil. Pati pagbuka ng labi nito ay hindi magawa. Nagkaroon ng pagkakataon si Venus na makatakas sa akin sa elevator matapos pa ako nitong sampelan. Halos magwala ako nang natakasan ako ni Venus. Hindi ako pinatulog ni Venus ng gabing iyon at napuno ng tanong ang isip ko kung bakit nagbihis si Venus na tila may kadate. No way. Hindi siya pwedeng maging masaya sa iba. Tinaga ko sa isip ko. Kinabukasan ay pumasok si Venus na napaka-sexy ng damit. That was Friday. Pinamanmanan ko siya kay Sofia at doon ko nalaman na may date siya. Halos magwala ako sa loob ng kwarto ko nang nalaman na may nanliligaw kay Venus. I'll kill him. Kapag nalaman ko kung sino ang lalaking leon. Gumawa ako ng paraan at sinadya na magpagawa ng trabaho kay Venus para mag-overtime ang babae. Hindi ko muna pinatuloy ang construction ng CR kahit gusto kong madaliin ang pagpapagawa dahil ayokong may titingin kay Venus habang nagtatrabaho. Pinagmasdan ko lang mula sa TV si Venus habang nagtatrabaho ito. Pero tila pinarurusahan ko rin ang sarili ko sa kakatingin sa CCTV. Nakikita ko pa ang cleavage nito na bahagyang sumisilip sa suot nitong sexy dress. Napapahawak na ako, dahil nagagalit na sa loob ng brief ko. Hindi ko na naman naiwasan na lumabas at magpunta ng CR. Doon ay pinakawalan ko ang init ng katawan. Kada taas baba ng kamay ko sa malabakal kong kamay ini-imagine ko na kinakabayo ako ni Venus. Natagalan ako sa CR. Balak kong ihatid si Venus sa apartment nito para hindi na matuloy ang date nito. Halos maubos na ang safeguard kakalinis ko sa kamay ko dahil ayokong may maamoy si Venus na kakaiba kapag nasa kotse na kami. Pero tila sinadya ni Venus na nasa loob ako ng CR. Paalis na ito nang bumalik ako sa CEO office. Sinubukan kong pigilan si Venus pero natakasan ako nito at nagsara na ang elevator. Halos talunin ko ang hagdan para lang mahabol si Venus at mapigilan sa pakikipag-date nito. Kulang na lang ay maputol ang tuhod ko sa bilis ng ginawa kong pagbaba ng hagdan. Pero hindi ko napigil si Venus. Nang lumabas ako ng building ay doon nakita ko si Venus na hinalikan ng isang gwapong lalaki sa pisngi. He's young. Sa tingin ko ay kasing bata ni Grayson. Nang inag ang kalamnan ko sa nasaksihan. Damn it. Inaamin ko na nasaktan ako sa nakita. But hell no. Hindi leon dahil sa selos. Impossible. Ayoko lang na maging masaya si Venus sa iba. Hinding-hindi ako magseselos. Pero akin lang dapat si Venus dahil kasal pa kami. Kaya kinabukasan ay pinatawag ko siya sa office ko at doon na tinatanong ang tungkol sa lalaki. Diretsyong sinabi ni Venus na future boyfriend niya. Nagpintig ang tainga ko at hinalikan si Venus ng marahas. Hindi ako papayag na liligaya si Venus sa ibang lalaki habang ako ay hindi pa nakaka-move on. Tinakasan ako muli ni Venus ng umaga na iyon at maghapon na hindi nagpansinan sa trabaho. Kaya nabuo na sa akin ang plano na L-trap si Venus sa malayong lugar para doon siya muling makuha. At gagamitin ko ang bundok na pagdadausan ng team building. Ginawan ko ng paraan para hindi matuloy ang date ni Venus.
Nalaman ko ang tungkol sa Gino Laksamana na iyon. Kung saang hospital ito nagtatrabaho. Gumawa ako ng paraan para magkaroon ng medical mission at mawala muna ng panandalian ang doktor at hindi may date si Venus. Bantay sarado ang Gino na iyon. At kung sakali na date niya si Venus kapag nakabalik na siya galing sa medical mission ay gagawa ng paraan. Ang mga tauhan ko para hindi ito matuloy. Hindi na ako papayag na magdikit pa muli ang mga katawan nila sa date. Halos lagi ko rin na pinag-overtime si Venus para lagi kong namamasdan ang mukha niya sa CCTV, kaya na-delay na rin ang construction ng CR. But it's okay. Pinipilit ko na rin na lumapit kay Venus dahil kailangan ko na rin na mapalapit dito para isakatuparan ang plano ko. Kagaya ng lunchtime na sinabayan ko siyang kumain sa pantry. Halos titig lang sa likod ni Venus ang nagawa ko. Ginawan ko rin ng paraan na ito ang makasama sa client's meeting. Cold treatment ang binibigay ni Venus sa akin pero sinisigurado ko na pag-iinitan ko ang babae. Soon, Venus will again experience ang kung gaano ako kalupit sa kama. Dadalhin ko si Venus sa langit. Doon sa 4 na sulok ng kubo na pinapagawa ko mabubuo ang tagapagmana ng Ibanez. Mabubuo ang pangarap ni Daddy bago siya kunin sa akin. Excited ka na ba, Ma'am Venus? Napalingon ako sa yaya ko habang nagtutupi ng mga dadalhin ko sa team building para bukas. Hindi nga, Ate Amor. Nakanguso na sagot ko. Mami-miss ko lang ang mga anak ko. Istorbo ang team building na, yan sa personal kong buhay. Ewan ko sa boss ko kung ano ang nasa utak at aabot pa ng 5 araw ang pag-akyat at baba namin sa Bondoki, madami raw na activities ang gagawin. Sayang ang bonding moment namin ng mga anak ko. Dagdag ko pa na hindi mawala sa boses ko ang pagkayamot. Pero in fairness naman, bayad daw ang 2 days day off na nasa team building kami. Pampalubag loob. Kaya ang mga office mate ko sobrang excited pa. Kasi bukod sa 2 days off na bayad ay nasa bundok kami ng additional 3 days pa na dapat na nasa opisina kami. Additional 3 days kaming hindi nagtatrabaho pero bayad ng kumpanya. So ang laki siguro ng sahod ko next payday dahil bukod sa dagdag bayad para sa 2 days off na sasakupan ng team building ay saksakan pa ng dami ang overtime ko. Not bad. Yung sinahod ko nga lang ng nakaraan ay malaki na. Nakabayad na ako sa renta at kumpleto na rin ang supplies ng kambal. Idagdag pa na nagbigay ako ng extra na 2,000 kay Ate Amor para personal niyang panggastos. Ang bait naman kasi sa akin ni Ate Amor. Todo asikaso rin sa akin bukod sa mga anak ko. Tuwing gabi ay pahinga na lang talaga ang gagawin ko dahil pinagsisilbihan ako ni Ate Amor. Wala naman sa usapan namin Leon dahil pag-aalaga ng bata ang trabaho nito, pero ginagawa niya pa rin ng bukal sa loob. Parang naging all-around maid tuloy ang role niya dito sa bahay, kaya nahiya naman ako na hindi magdagdag sa pasweldo. Isa pa, ramdam ko ang galing ni Ate Amor sa pag-aalaga ng bata dahil sa 3 linggo na naging yaya siya ni Gavin at Georgia ay mas naging malusog ang kambal. Mas nadagdagan ang mga timbang nila. Maaga akong umuwi ngayon dahil half day lang kami. Binigyan kami ng oras ng kumpanya na makapag-prepare para sa pag-akyat ng bundok bukas. Good luck na lang sa tambak na trabaho kapag nakabalik na kaming lahat ng opisina. Nagulat pa si Ate Amor sa akin nang nadatnan ako na maagang umol. Sinorpresa ko rin siya. Gusto kong malaman kung paano niya inaalagaan ang kambal. Naabutan ko si Ate Amor na nilalaro ang kambal kanina dito sa sala. Nakakatuwa nga na kapag tinitingnan ko ang kambal at si Ate Amor, parang siya ang ina ng kambal. Parang totoong anak ang turing niya sa mga anak ko. Natitigilan lang nga ako minsan dahil sa resemblance niya kay Ace. Kaya minsan ay nagtataka na si Ate Amor na bigla ay mapapatulala na lang akong nakatitig sa kanya. Gusto mo ba na ako na lang ang bumili ng ibang kailanganin mo pa para bukas? Offer ni Ate Amor matapos kong magtupi at ilagay ang mga damit at undies na dadalhin sa bundok. Nako, ate, nakakahiya naman. Pero siguro samahan mo na lang ako sa mall at isama natin ang mga bata para makapasyal na rin tayo. Bonding na rin dahil 5 days ko silang hindi makakasama. Nakita ko naman ang excitement sa mukha ng yaya ko. Alam ko naman na nabuburyo na ito dito sa bahay at lagi silang nagkukulong. Dahil na nga rin iyon sabilin ko na huwag maglalabas. Sa may labas ng pinto ay pinapaarawan lang ni Ate Amor ang kambal sa umaga pero hindi sila lalabas ng gate.
Lalabas lang din si Ate Amor minsan sa katabing tindahan kung may importanteng bibilhin. Si Mosa ang nasa tindahan nga raw na tinanong pa kung sino siya at ang dalawang bata. Nasisilip kasi sila minsan mula sa gate. Sinabi na lang daw ni Amor na kaati siya sa renta at anak niya ang kambal. Mabuti na lang at iyon ang sinabi ni Ate Amor dahil mas gusto ko talaga na konti lang ang nakakaalam sa paligid ko na may anak ako. Binilisan ko ang pagliligpit ng gamit ko. Matapos magtupi ay tiningnan ko naman ang mga toiletries na kakailanganin ko. Mamaya ay isasama ko na lang sa Pamil sa mall ang kulang para makumplito ko na ang dadalhin. Meron daw na falls sa bundok na pupuntahan at makakaligaw kami. Hihintayin ko na lang na magising ang mga bata dahil natutulog sila tuwing hapon. Doon natulog ang mga bata sa sala at naglatag si Ate Amor ng folding foam doon at tinapatan ang kambal ng electric fan. Pinagmamasdan ko na lang sila habang tulog at hindi ko maiwasan na pumasok sa isipan ang ama nila na si Ace. Naiisip ko na paano kaya kung nalaman ni Ace na may anak kami. Sobrang natatakot ako ngayon pa lang sa isipin na kukunin nito sa akin ang mga anak ko. Talagang lalaban ako ng PN para sa karapatan ko sa kambal. Lalo na kay Don Ramon na gustong-gustong magkaapo. Panigurado na gagamit sila ng kapangyarihan para makuha lang ang anak namin ni Ace. Ano na kaya ang nangyari sa daddy ni Ace? Siguro ay natanggap na ni Don Ramon na hindi magkakaapo. Ilang taon na rin kasi si Ace, 41 years old at hindi na nag-asawa. Base na rin sa mga tsismisan ng mga kaopisina ko na madalas pulutan si Ace kapag kumakain kami sa pantry ay single daw si Ace. Madalas pa nga na nababanggit ang tungkol sa ex-wife daw ni Ace at nilalay nila na sinayang daw ang isang Ace Brian Ibanez. Walang idea ang mga kaopisina ko na ang babaeng tinutukoy nila ay nasa tabi lang nila. Kaya minsan ay nawawalan ako ng ganang kumain kapag tungkol sa ex-husband ko na pupunta ang usapan. Lately ay naguguluhan naman ako sa kinikilos ni Ace. Halos isang linggo na matapos ang meeting kung saan kami nagpunta sa isang client ay parang biglang nagbago ang pakikitungo ng lalaki sa akin. Hindi ko alam kung lumalambot na ba si Ace sa akin o ano. I need to be cautious. Paano kung may masamang plano ang matandang iyon sa akin? Lalo na at kasama pa ito sa team building. Kailangan ko siyang iwasan sa abot ng makakaya ko kapag naroon na kami sa bundok. Nitong nagdaan na linggo ay halos overtime ang ginawa ko. Panay utos sa akin ni Ace ng kung ano-anong admin reports. Binigyan rin ako ng bagong task tungkol sa bagong project namin with client. Dapat kay Desiree ang trabaho pero sa akin pinagawa ni Ma'am Sofia na utos daw ng CEO. Kasabay kong nag-o-overtime ay late rin na umuuwi si Ace. Though, hindi na madalas ang paglabas ni Ace kwarto nito. Nagawa na rin kasi ang CR nito sa loob ng CEO office. Pero madalas kong nahuhuling sumusulyap sa akin ang lalaki tuwing lalabas ito. Minsan ay lalapit kay Ma'am Sofia, pero napapansin ko ang mata nitong napapasulyap sa cubicle ko at malalagkit ang tingin sa akin. Kapag pauwi naman ako ay tila sinasadya ni Ace na sabayan ako hanggang sa elevator. Pero hindi ako nagpapaapekto kay Ace. Hindi ko kinakausap si Ace unless tungkol sa trabaho. Isang beses ay sinabi pa nito sa akin na ihahatid ako dahil late na kami nakauwi ng time na, yun pero tinanggihan ko. Akala ba ni Ace ay lalambot ako sa kanya? No way. Kapag nakikita ko siya ay bumabalik sa akin ang mga sakit ng kahapon kasama na rin ang pagkamatay ni Lola. Kaya manigas siya. Kung maging mabait man siya sa akin, pues ako hindi. Kung inaakala ni Ace na madadala niya ako sa bahagyang pagbait sa akin ay nagkakamali siya. Binabaliw ko ang simpleng pakiramdam na kapag nasa malapit si Ace ay tila naninikip ang dibdib ko at bumabalik ang pamilyar na kaba ng dibdib na sa kanya ko lang naramdaman. Basta tinataga ko sa isip ko na wala lang yun. Ang importante, hindi ako lalapitan ni Ace ng mas malapit pa. Napukaw ang pag-isip ko ng makarinig ng tawag sa cellphone ko na hawak ko pala. Nakita kong rumahistro ang number no Gino na agad ko naman na sinagot. Hello, Gino, kamusta ang medical mission? Nakangiting tanong ko na tila kaharap ko lang ang lalaki. Ang isang linggong medical mission ni Gino ay na-extend pa kaya hindi ko ito nakakadate ng mga nakakaraang araw. Gustuhin man daw ni Gino na maunang umuwi para makita ako pero may commitment sila sa medical mission na, yun kaya hindi pwede.
Heto, namimiss ka. Nakagat ko ang ibabang labi ko sa sinagot ni Gino. Hindi talaga ako sanay sa mga bola ni Gino sa akin. Nitong nakakaraang linggo ay mas napapadalas ang mga ganitong biro sa akin ng doktor. Simula iyon nang hinalikan ko siya sa pisngi, hindi ko na alam kung anong sunod kong sasabihin. Ayoko kasing sakyan din ang mga pick-up lines ni Gino. Sa ngayon kasi talagang malabo pa na sagutin ko siya. Pero natatakot akong sakta ng lalaki dahil sa laki ng utang na loob ko dito. Venus, hindi ka na nakasagot. Gino, kailan ka babalik dito? Sagot ko na iniba ang topic, lang sandaling katahimikan naman bago muling sumagot si Gino. I'll be back tomorrow. Sayang ay ilang araw pa tayong hindi magkikita. Pero kapag nakabalik ka na from team building, can we have a date? Tsaka ililibre pa kita. Tumagal pa ng ilang minuto ang usapan namin ni Gino. Ganito siya lagi kapag tumatawag ay inaalam ang buong pangyayari sa araw ko. Tuwing gabi lang siya tumatawag sa akin dahil alam naman nito na bawal na mag-cellphone during office hours sa opisina. Pero kanina ay nag-text ito at nag-sable ako na half day lang kami kaya siguro alam na free ako. Biglang gumalaw na si Gavin, tanda na Majay gising na ito. Gino, Majay gising na ang inaanak mong si Gavin. Mamayang gabi ka na lang tumawag dahil aalis kami at pupunta sa mall. Sure, I'll call you later. Binaba ko na ang tawag. Tuluyan nang nagising si Gavin at ilang sandali ay sumunod na naman si Georgia. Nagpalipas muna kami ng isang oras ni Ate Amor bago kami naghanda papunta ng mall. Nagtaksi kami at mabilis lang naman ang biyahe namin na nakarating sa pinakamalapit na SM. Sobrang tuwang-tuwa ang kambal na sa wakas ay nakagala sila. Bihira lang kasi sila malpasyaw talaga kahit na dati nang nag-aaral pa ako. Sa simbahan ko lang din sila madalas na dinadala. Pagpasok pa lang sa mall ay ibinaba na namin ang kambal ni Ate Amor. Tigisa kami ng alaga. Ako ang nagbabantay kay Georgia at siya naman kay Gavin. Parang nakawala naman sa preso ang mga bata at naging maligalig. Muli na lang namin silang binuhat dahil baka madapa pa. Minabuti muna namin na dalhin sila sa playground. Nag-rent ako ng isang hour sa playground para sa kanila. Ate Amor, babalikan na lang kita kapag tapos ko nang bilhin ang mga kailangan ko. Tapos kakain tayo sa Jollibee para naman mag-enjoy ang dalawa. Sambit ko, sige lang, Ma'am Venus. Ako na ang bahala sa mga bata. Ngumiti naman si Ate Amor at sandali akong natigilan. Matapos kong magpaalam na kay Ate Amor ay tinanaw ko pa ang kambal na naglalaro na sa playground. Sobrang saya nila, lalo na at ang daming bata na naroon sa loob. Ilang segundo ko pa sila tinanaw. Nakita kong inaalalayan ni Ate Amor ang kambal. Mabuti naman at sanay itong mag-alaga kahit dalawang bata. Umalis na ako para hindi masayang ang oras namin. Kailangan ko rin na maagang magpahinga at ay kondisyon ang katawan ko. First time ko na aakyat ng bundok at baka mapagod ako ng husto. Nagpunta muna ako ng department store at bumili ng additional na medyas dahil wala ako noon. Pati na rin ang lotion na proteksyon na rin sa akin. Kinumplito ko na rin ang toiletries at ayokong dalhin ang nasa bahay dahil malalaki ang lalagyan noon. Halos 30 minutes ang inabot ko sa dep store bago magpasya na magpunta ng drugstore na nasa loob ng mall para naman bumili ng mga gamot sa sakit ng katawan dahil malamang ay mapagod ang mga muscles ko. Bibili na rin ako ng vitamins ng kambal at baka maubusan pa sila habang nasa bundok ako. Venus, ikaw ba, yan? Nagulat ako nang biglang may humawak sa braso ko. Papalabas na ang babae habang ako ay papasok na sa loob ng drugstore. Nanay Aim, natakpan ko ang bibig sa gulat. Hindi ko inaasahan na makikita pa ang mayordoma nila Ace. Hindi ko man lang ito napansin habang papasok ako. Napayakap ako sa matanda at mas mahigpit na yakap ang binalik nito sa akin. Matapos ng ilang segundo ay bumitiw na kami sa isa't isa. Medyo na nakaharang kami kaya tumabi kami para hindi makaabala sa iba. Hinawakan ng isang palad ni Nanay Aim ang pisngi ko. Susme, hiha, ang ganda-ganda mo na lalo. Kamusta ka na? Nanay Aim, mabuti naman. Kayo po, kamusta po? May kasama po ba kayo? Tanong ko na lumingon pa sa paligid. Mabuti na lang at hindi ko na isinama sina Ate Amor at kambal dito sa drugstore. Kung hindi ay mabubuking ako. Kahit pa sinungalingan ko ay halatang halata na anak ni Ace ang mga bull-inggit na, yun. Wala, hiha.
Nautusan lang ako sandali ni Sir Ace na bumili ng mga vitamins pampalakas ng stamina. Mag-hiking daw siya bukas. Wala kasing mautusan ngayon sa mansion at, yung dalawang kasambahay ay nautusan na ni Doña Tasha. Bigla ay natigil ang ngiti ko at bigla akong nagseryoso nang marinig ang pangalan ng ex-husband ko. Sorry nga pala. Nakita ko ang pag-aalala ni Nanay Aim. Okay lang po, Nanay Aim. Doon pa rin po pala kayo nagtatrabaho. Oo, Venus. Ang daming nagbago sa mansion simula nang umalis kayo ni Lisa. Kung alam mo lang ang nangyari sa asawa mo. Sobrang nalugmok siya. Nag-iwas ako ng tingin kay Nanay Aim at pinaramdaman na hindi ko gusto ang takbo ng usapan namin. Parang si Ate Glady ito nang muli kong nakita na sinasabi ang pagiging lugmok ni Ace simula nang maghiwalay kami. Hindi naman na ako interesado pa kung anumang kalugmukan ang inabot nito. Mas nalugmok ako. Nanay Aim, kung anuman po ang pinagdaanan ng ex-husband ko, ayoko na pong malaman. Alam niyo po kung gaano niya ako sinaktan. Tinapon niya po akong parang basura na hindi man lang pinakinggan ang side ko. Kung hindi niya po pinalayas pati si Lola ay magkasama pa sana kami ngayon. Hindi sana namatay si Lola. Puno ng hinanakit ang boses ko. Nagulat naman si Nanay Aim sa sinabi ko. Si Lisa. Patay na si Liza. Tila parang maluluha si Nanay Aim sa narinig. Ako naman ay malungkot lang na tumango sa matanda. Hindi na rin naman ako napapaiyak kapag napag-uusapan si Lola, pero may kakaibang kirot pa rin sa puso ko kapag naaalala siya. Huwag niyo na lang po na ipapagsasabi na nagkita tayo, Nanay Aim. Lalo na sa Ace Brian na, yun. Sambit ko. Ang hindi alam ni Nanay Aim ay amo ko na ngayon si Ace. Wala naman na akong balak sabihin pa. Bigla naman ay nagring ang telepono ni Nanay Aim na mabilis nitong sinagot. Ayoko naman na bigla na lang iwan ito at hindi magpaalam kaya nanatili akong nakatayo. Hello, Sir Ace. Bigla ay umasim ang mukha ko nang marinig ang pangalan ng lalaki. Binaling ko na lang sa iba ang tingin sa ibang direksyon doon sa mga taong naglalakad papasok at palabas ng drugstore. Opo, Sir Ace. Pauwi na ako. Binaba na ni Nanay Aim ang tawag at tumingin sa akin. Nako, Venus. Medyo nagmamadali si Sir Ace, Kailangan ko nang umalis. Sige po, Nanay Aim. Kailangan ko na rin pong bilsan at baka hinahanap na ako ng kambal, nakangiting sagot ko. Kambal, biglang kunot noo ni Nanay Aim. Ako naman ay biglang nanlaki ang mata dahil nadulas ako. Yung mga stepsister ko pong kambal na kasama ko. Naglilibot po sila, Tuldok-tuldok. Baka hanapin po ako. Mabuti naman at mukhang naniwala si Nanay Aim at umalis na ito. Nagtungo na ako sa loob ng drugstore at binili ang mga kailangan. Matapos noon ay bumalik ako sa playground kung nasaan ang mga anak ko. Naghintay pa ako ng ilang minuto bago natapos ang oras at matapos ay kumain kami sa Jollibee. Hindi na rin naman kami masyadong nagtagal sa mall at umuwi agad ng apartment namin. Grabe, sobrang nag-enjoy ang kambal doon sa playground. Tuwang-tuwa si Ate Amor. Oo nga, Ate Amor. Hayaan mo at meron pa naman na next time. Nakangiting sabi ko nang naupo sa sofa habang karga si Georgia. Si Ate Amor na ang nag-asikaso sa mga bata ng gabing iyon. Ako ay nag-check na lang kung may naiiwan pa ako na dadalhin para bukas. Kinabukasan ay maaga akong gumising dahil alas 5 ang call time sa opisina kung saan doon magmumula ang biyahe. Malapit na sa Baguio ang destination namin. Nagsuot ako ng long sleeve shirt at pants. Sakto naman ako nakarating ng opisina at naunahan na ako nila MJ doon. Pagkarating ko ay nasa parking area na ang lahat ng kasama sa hiking. May 5 van ang maghahatid sa amin. Hoy, Jennifer, tabi tayo ha. Narinig kong excited na sabi ni MJ. Oo ba, matagal din ang biyahe. Makakatulog pa tayo, sagot ni Jennifer. Mags ipasok na kayo, guys, para makabiyahe na. Narinig kong sigaw ni Ma'am Sofia. Ang mga nauna nang dumating sa office ay kampante na sa kani-kanilang pwesto sa van. Ilang sandali ay 3 van na ang nakaalis. Akmang papasok ako sa pang-5 van dahil nandoon na rin sina MJ ay bigla akong tinawag ni Ma'am Sofia. Venus, bago ka umalis ay doon ka muna sa may reception at hintayin mo si Mr. Ibanez. May kailangan siyang itanong doon sa report na I sent sa client.
Ang sabi na ay on the way na raw siya. Gagawin niya yun bago tayo mag-team building. Pero paano po at paalis na po tayo? Kumunat ang noo ko dahil dalawa na lang kami ni Ma'am Sofia ang hindi nakasakay. Okay na ang mga pwesto ng mga kasama ko pero, yung dala kong malaking backpack at isang shoulder bag na mabigat din ay hindi ko pa mailapag. Don't worry, hihintayin ka namin. Sige po, sambit ko sa manager ko. Agad akong nagpunta sa may reception at napakatahimik dahil ako lang ang tao. Naupo ako sa couch na naroon. Nakakainis. Ang daming oras kahapon ng umaga pero hindi naman ako nagawang tanenjin. Sa isip-isip ko, halos ilang minuto na ang nakalipas nang biglang tumunog ang phone ko at nakita ko ang number ni Ma'am Sofia. Hello, Venus. Kailangan na namin na mauna dahil baka maabutin kami ng traffic. Hintayin mo na lang si Sir at sa kanya ka sumabay. Maswerte ka at relax ka na lang sa sasakyan kesa dito. Nanlaki ang mata ko sa sinabi na ni Ma'am Sofia. What the hell, gusto kong sumigaw. Pero, Ma'am Sofia pupunta po ako dyan. Ayoko pong bigla ay binabaan ako ng tawag ng manager ko. Napatingin na lang ako sa cellphone ko na, call ended, na ang nakasulat. Venus. Bigla ay nanigas ako sa kinauupuan nang marinig ang baritonong tinig na kahit hindi ko lingunin ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Acel. Napaawang ang labi ko nang biglang pumasok si Ace sa building. Napatingin muna ako sa mukha ni Ace. Ang gwapo niya lalo. Fresh na fresh ang itsura nito ngayon. Bumaba ang tingin ko. Nakasuot ito ng simpleng shirt at cargo short na hanggang tuhod. Nabigla ako dahil lagi ko siyang nakikita sa business suit. Pero sa suot niya ngayon ay kita ko ang pamumutok ng muscles nito pati na rin ang dibdib nito na tila kahit hindi mo hawakan ay alam mong matigas. Bumaba pa ang tingin ko sa short ni Ace na tila may bukol doon sa gitna. Napalunok ako. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang kaseksihan ng lalaki. Enjoying the view, ha? Nakangisi na tanong ni Ace na nagpabilis pa ng TK ng puso ko. Bigla ay napatayo ako at tila napahiya dahil nakita nito na pinagpipiestahan ko ang katawan nito. Inayos ko ang ekspresyon ng mukha ko. Sinadya mo ba ito na iwanan ako para makasabay sayo? Pagbibintang ko, para makabawi sa pagkapahiya at akalain nito na pinagnanasahan ko pa siya. What are you talking about? Hindi ko kailangan na gawin yun. Tinasan ako nito ng boses at hindi nagustuhan ang bintang ko. Bigla akong nag-iwas ng tingin kay Ace na matapos akong taasan ng boses ay biglang hinagod din ng tingin ang katawan ko. Pakiramdam ko na naging hubad ako sa paningin ng lalaki. Balot man ang katawan ko pero kita naman ang hubog noon. Narinig ko ang pagtikhim ni Ace kaya muli akong tumingin sa kanya. Diretso ko siyang tiningnan sa mata at hindi nagpaapekto sa makalaglag panty nitong presensya. Sinabi ni Ma'am Sofia na may itatanong ka raw na importante, sir. Pwede po ba na itanong muna para makahabol ako sa sinasakyan nila? Pinilit kong magmukhang magalang, after all, he is my boss. Hiwalay dapat ang personal sa trabaho dahil pinapasahod naman ako ng tama ng kumpanya. I'm afraid na hindi ka na makakahabol sa kanila. Wala pang traffic at malayo na ang tinakbo nila. Huwag kang magpa-importante. Sa akin ka na sumabay. But for the record, hindi ko sinadya na may wanan kakagaya ng binibintang mo. Let's be professional here. Trabaho ang gagawin natin. Malumanay lang naman ang pagkakasabi ni Ace pero nagngit-ngit pa rin ako sa inis dahil sa sinabi nitong pa-important ako. Abal ang kapal niya. Nagawa ko naman na kontrolin ang emosyon na, wag ipakita dito na hindi ako takot na sumabay dito. Bahala siya at tutulugan ko lang naman siya sa biyahe. Kumilos si Ace at naglakad papalapit sa akin. Mas nag-iba ang kalabog ng dibdib ko. Mas naramdaman ko ang kaba. Dalawa lang kami ngayon dito sa building, bukod sa guard na nasa labas ng pinto, hitanong muna ang itatanong mo. Sambit ko. Hindi ko na malaya na pidgel ko na ang hininga ng isang saglit ay nasa harap ko na si Ace. Hindi ko kinaya at nag-iwas na diyang ako ng tingin. Umupo si Ace sa isang silya na naroon. Binuksan nito ang dala nitong laptop bag na ngayon ko lang napagtuon ng pansin. Naupo na lang ako sa tabi ni Ace habang seryoso itong nagbubukas ng laptop bag. Kumalma na sa wakas ang pintig ng puso ko. Patanjin tingin ako sa wristwatch ko. Mag-aalas 6 na ng umaga at malamang na malayo na talaga sila Ma'am Sofia.
Muli kong tiningnan si Ace na bukas na ang laptop at mukhang nag-open ng mga folders para tingnan ang report kung saan may itatanong ito. Naka-relax mode lang din si Ace nang muli kong dinako ang tingin sa mukha nitong naka-side view. Mula sa kinauupuan ko na malapit lang ang distance sa kanya ay kitang-kita ko ang tangos ng ilong ng lalaki. Bigla ay bumabalik na naman ang alaala ng mga harutan namin ni Ace. Naalala ko pa na kapag magkayakap kami dati ng hubad sa ilalim ng kumot ay pinagdididskitahan ko din ang ilong nito dahil sa tangos. Pinipisil ko, yun. Bigla ay binaling sa akin ni Ace ang tingin sa akin pero mabilis kong tinutok ang mata doon sa laptop kaya hindi na nagsalubong pa ang mga mata namin. Ayokong mahul ako nito na lihim siyang tinitingnan. Alam kong sobrang gwapo niya pa rin pero ayoko nang ipamuka pa sa kanya na pogi pa rin niya sa paningin ko. Baka lumaki ang ulo. Napansin ko ang ilang sandaling pagtitig ni Ace sa akin mula sa peripheral vision kahit doon na sa laptop ang pansin ko. Ilang sandali ay muli kong binaling ang tingin sa mukha ni Ace nang alam kong muling tumingin ng lalaki sa laptop. This one. Sambit ni Ace na may tinuturo sa laptop. I need a detailed explanation of this report before I confirm with the client. Hindi ko naman na masyadong makita, yung report kaya napilitan akong umusad ng kaunti kay Ace. Konti na lang ay magdidikit na ang mga braso namin. Naramdaman ko ang paninindig ng balahibo ko at mabuti na lang na hindi na iyon mapapansin ni Ace dahil long sleeve ang suot ko. Nagsimula akong ipaliwanag ang tungkol sa tanong ni Ace. Sa totoo lang ay madali lang naman, yung intindihin pero hindi ko maintindihan na kailangan pa niya layong itanong. Pero malamang na nag-ingat lang din sa desisyon na papasukin kaya pinaliwanag ko ng husto ang tungkol doon. Halos kulang na lang ay mabulol ako dahil sa lapit ng distansya namin ni Ace. Nadi-distract din ako sa bango ng amoy nito na isa sa naging kahinaan ko dati. Tapos habang nag-e-explain ako ay nakatitig ito sa mukha ko at ako naman ay pinilit na maging professional at hindi mailang. Panaka-naka kong sinasalubong ang tingin ng lalaki at kapag hindi ko na kinakaya ay binabilang ko doon sa laptop muli. That's it. May question ka pa po ba, sir? Tanong ko. Bigla ay natigilan ako dahil doon sa labi ko nakatitig si Ace at parang tulala. Nakaawang pa ang labi din ni Ace. Mr. Ibanez, may tanong pa po ba kayo? Ulit ko. Pero ewan ko na dinadaga na naman ang dibdib ko noong na nakatitig si Ace sa labi ko. Nothing. Bigla ay parang natauhan si Ace sa pagiging lutang nito at iniwas ang tingin sa akin. Nang matapos na akong mag-explain ay mabilis akong lumayo kay Ace. Daig ko pa ang nasa job interview. Parang pinagpawisan ang kilkili ko dahil sa totoo lang ay na-tense talaga ako. Pero sure naman ako na hindi liyon halata ni Ace. Ito na ang pinakamatagal na magkausap kami ng lalaki simula nang magkita kami matapos ng mahabang panahon. Nanahimik ako nang may kinalikot pa si Ace sa laptop nito. Tumingin ako sa relo ko at mahigit 10 minuto ang ginawa kong pagdaldal. Ilang sandali ay napansin ko na si Ace na nagsa-shutdown ng laptop. Tumayo na ako para mapalayo ako. Kinuha ko ang backpack ko na inilagay ko sa isang bangko at sinuot na iyon. Mukhang paalis na kami. Binitbit ko ang dala ko rin na isang shoulder bag. Nang tiningnan ko si Ace ay nilalagay na niya ang laptop sa bag. Iniwas ko mal ang tingin sa lalaki. Tumalikod na ako dito at binaling na lang ang atensyon sa paligid. I'll carry this. Nagulat ako nang biglang kinukuha sa akin ni Ace ang dala kong shoulder bag. Tila na kuryente ang balat ko nang dumampi ang palad nito sa balikat ko, dahilan para mapakislat pa ako. No, I can carry this. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Mariing sabi ko na lumayo sa lalaki at mawala ang kamay nito sa balikat ko. Nakita ko pa ang paniningkit ng mata ni Ace. Pero bigla itong sumeryoso at naglakad na papunta sa entrance ng building. Sinundan ko si Ace. Pagkalabas namin ay nakita ko na doon pala sa tapat nakaparada ang kotse ni Ace. Ngumiti muna ako kay Manong Guard. Good morning, kuya. Bati ko sa guard na matamis ang ngiti. Ibang guard na ito at pinalitan na sa duty ang guard na kaninang nadatnan ko nang dumating ako ng alas 5. Sa lahat ng guard ay dito ako nababaitan at masasabi ko na lagi kong kabatian kapag papasok at pauwi. Good morning, Ma'am Venus. Talaga naman na napakaganda niyo po, papuri ni Kuya Guard. Hindi naman ito Maniokis kagaya ng iba.
At alam ko rin na may anak na itong babae na kasing edad ko lang. Ikaw talaga, kuya, binobola mo na naman ako. Tinalikuran ko na si Kuya Guard at nang nilingon ko si Ace ay nakita kong madilim ang tingin nito sa guard habang kuyom ang palad. Nang magtama ang tingin namin ni Ace ay mabilis itong nag-iwas ng tingin sa akin at binaling na doon sa sasakyan nito. Pero nakita ko ang pag-igting ng panga nito. Nag-iwas ako ng tingin kay Ace. Lumakad naman na ito at nagtungo agad sa sasakyan at binuksan ang passenger seat. Agad akong nagpunta doon at akmang papasok. What the hell? Just put your belongings there. I'm not your driver kaya doon ka sa tabi ko uupo. Understood. Pagkasabi ni Ace ay sumunod na lang ako dito dahil parang bigla-bigla ay ang init ng ulo nito. Halos 30 minutes na ang nabiyahe namin nang biglang hininto ni Ace ang sasakyan sa isang fast food chain along highway. Doon ko lang na-realize na gutom na ako. Hindi ako nakapag-agahan pero may pinabaon naman sa akin si Ate Amor na sandwich. Hindi ko lang nagawang kainin dahil nahihiya naman akong ngumuya habang nagdadrive si Ace. Nagpatugtog na lang din ako ng music sa cellphone at nagsalpak ng earphone sa tainga para hindi na maririnig pa ang mga buga ng hangin ni Ace. Alam ko naman na kapag ganun si Ace ay may kinainisan nito at nagpipigil lang ng galit. Nang tiningnan ko pa ang lalaki kanina nang nagsisimula pa itong mag-drive ay kita ko ang ugat sa kamay nito at mahigpit ang kapit sa manibela. Parang doon binubuhos ang inis na nararamdaman. Nakakabwisit lang din ang reaksyon kanina ni Ace nang pinasakay ako sa sasakyan. Pagkalagay ko ng gamit sa passenger seat ay pabalya pang sinara ni Ace ang pinto na halos mabingi ako. Hindi ko rin alam ang dahilan kung bakit bigla ay nag-iba ang mood ni Ace. Sala sa init, sala sa lamig lang. Pero kung tama ang hinala ko ay dahil nagseselos ito kay Manong Guard dahil nginitian ko at binati pa. Samantalang, pag sa kanya ay puro seryosong mukha ang pinapakita ko. Never ko pa siyang nginitian simula nang nagkita kami at kung ngumiti man ako ay pagak ng ngiti ang binibigay ko sa kanya. Pero ang hirap kasi na mag-assume na selos ang dahilan. Ang hirap basahin ng utak ni Ace. Baka may iba rin na nagpayamot sa kanya. Lalo na at imposible nang magselos siya dahil hindi na niya ako mahal. Siguro nang nalaman niya na dito ako nagtatrabaho sa bago niyang kumpanya ay ang gusto lang talaga niya ay inisin ako para makabawi sa sakit na dinulot ko. Pinatay na ni Ace ang makina ng sasakyan. Tinanggal ko naman ay earphone sa tainga ko. We'll just eat. Mahaba pa ang biyahe natin. Napilitan akong tingnan si Ace nang nagsalita ito. Nang nagtama ang mata namin ay napaso pa ako sa titig nito na hinagod pa kasi ng tingin ang mukha ko. Agad naman akong nakaiwas ng tingin at pinagtuunan ng pansin ang pagtatanggal ng seatbelt. Ilang sandali pa ang nakalipas ay natagpuan ko na lang ang sarili na nakasunod kay Ace na nauna nang naglakad papasok sa fast food chain. Dumiretso agad siya ng counter na wala namang nakapila. Napansin ko agad ang mga kinikilig na cashier sa counter na kay Ace nakatingin. Tuluyan na kaming nakalapit sa counter. Nandun si Ace sa pinakauna at kasunod naman ako. Bigla ay nilingon ako ni Ace. What's your order? Tanong nito. Natigilan pa ako at hindi prepared sa pagbilang ng tingin nito sa akin. Sinabi ko ang order ko na 1% chicken with rice lang. Binaling na ni Ace ang tingin doon sa cashier at sinabi na ang order namin. Ako naman ay kinapasa bulsa ko ang coin purse. Ayokong magpalibre kay Ace kahit nasaksakan ito ng yaman. Habang kumukuha ng pera ay naririnig ko ang mga order ni Ace na parang pang-5 tao na sa dami. Bukod sa 1% chicken ay marami itong in-order na sides. 200 pesos lang ang laman ng purse ko bukod sa ilang barya. Kinuha ko ang 200 pesos at hindi pa rin tapos mag-order si Ace, naririnig ko na nag-o-order ito ng mga pang-take-out na pagkain gaya ng burger at kung ano-ano pa. Humakbang ako at tinabihan si Ace sa counter. Lumingon sa akin ang lalaki at ako naman ay iniabot ang 200 pesos. Humarap na ako sa kanya habang siya ay nakatagilid pa rin at doon sa counter nakaharap. Tumingin si Ace sa kamay ko at muling binaling ang tingin sa mata ko. Malapit lang ang distansya namin kaya bigla na naman akong na-tense. Bahagya akong lumayo dahil nakikita ko na naman ang paghagod ni Ace sa mukha ko. I'll pay for my order. Seryosong sabi ko na nilalabanan ang tingin niya. Ako ang lalaki.
Ako ang magbabayad. Sambit ni Ace na humakbang paarap sa akin. Nakakainis na kapag ganito kami kalapit ay nagliba ang ritmo ng pintig ng puso ko. Nawawala sa normal. Nakakahiya naman. Ako na ang magbabayad sa order ko. Pangungulit ko sabay lapit ng kamay ko para abutin ni Ace ang pera ko. Pero biglang napaawang ang labi ko nang imbes kunin nito ang pera ay hinawakan nito ang kamay ko para iurong pabalik sa akin. Nanlaki rin ang mata ko sa ginawa ni Ace. Hindi kaya ng sistema ko ang mga ganitong contact sa kanya. Kapag nagdidikit ang balat namin ay tila dinadaluyan pa rin ako ng kuryente sa katawan. Gusto kong kunin ang kamay ko pero tila nawalan ako ng lakas bigla. Bukod kanina doon sa may reception ng office ay huling beses na nagdikit ng ganito ang katawan namin ay nang nagpunta kami ng clients meeting. Doon sa kotse na akma ako nitong kakabitan ng seatbelt. After noon ay todo iwas na kasi ako sa kanya. Tila na magneto na ang tingin namin ni Ace sa isa't isa. Ayaw niyang tanggalin ang kamay sa akin. Ramdam ko ang init ng kamay niya. Hanggang sa ang simpleng hawak ay tila kumikawala habang nanatili na magkakonekta ang mga tingin namin ni Ace. Mukhang hindi na aware si Ace sa itsura namin pareho dahil patuloy lang siya sa paghagod ng tingin sa mukha ko. Excuse me, tapos na ba kayong mag-order? Bigla ay napakislat ako sa malakas na tinig ng nasa gilid namin ni Ace. Isang matanda na mukhang terror. Bigla kong inagaw ang kamay ko. Nabigla naman si Ace sa ginawa ko. Na-realize ko na sobrang lakas na pala ng kabog ng dibdib ko. Napatingin si Ace doon sa matanda. I'm sorry, narinig kong sambit ni Ace. Ako naman ay doon nabaling ang tingin sa cashier na may kakaibang ngiti sa labi. Halatang kinikilig silang naroon. Sir, 1,258 pesos po. Sambit ng cashier na namumula ang pisngi. Sa tingin ko ay kagaya ng sa cashier ay ganun din ang kulay ng pisngi ko dahil naramdaman kong nag-iinit ang mukha ko. Nandun na ang atensyon ni Ace sa cashier. Nakita kong nag-abot na siya ng pera sa cashier. Panipi. Hahanap lang ako ng upuan natin, agaw atensyon ko kay Ace. Pero hindi ko na hinayaan na magtama pa ang mata namin ni Ace dahil umalis na ako sa counter at naghanap ng upuan. Maraming bakante na upuan naman. Pinasya kong doon maupo sa pang-apatan na table. Kita ang view sa labas. Nakaupo na ako pero hindi pa kalmado ang tibok ng puso ko. Nang tumingin ako sa counter ay nakatayo si Ace doon sa may order claiming na linya. Habang nakatingin sa likod ng lalaki ay napahawak ako sa kamay kong hinawakan ni Ace. Parang dam-aikit na doon ang balat ni Ace at ang init pa rin ng pakiramdam. Kastigo ko sa sarili. No, Venus, kumalma ka. Hindi ka pwedeng magpa-apekto sa lalaking yan. Binaling ko ang tingin sa labas. Hanggang sa ilang sandal ay naramdaman ko na ang pagdating ni Ace sa table. Umakto ako ng normal. Naupo si Ace sa harapan ko. Iniiwas ko ang tingin at tumulong sa lalaki na tanggalin mula sa tray ang mapakaraming order nito. Ingat na ingat akong hindi na magdikit pa ang kamay namin. Kinuha ko agad ang order kong 1% chicken with rice. Pagkakuha ko ay inilagay ko ang 200 pesos sa lamesa doon sa tapat ni Ace. Ipipilit mo ba ang gusto mo, Venus? I told you na ako ang magbabayad sa order natin. Sambit ni Ace sa kalmadong tinig. Hindi ako kakain kung hindi mo tatanggapin, yan. Matigas na sabi ko. Napilitan si Ace na kunin ang pera at nilagay doon sa wallet niya. Lihim akong napangiti dahil panalo ako. Ayoko nga magpa-under sa kanya. Nagsimula na kaming kumain. May dumating pang isang crew na may dalang mga paper bag kung saan naroon ang pinapa-take out ni Ace. Nilagay nito ang supot sa may gilid ng mesa namin. Sa dami ng pagkain ay hindi ko alam kung paano namin uubusin, yun. Tanging ang ginagalaw ko lang ang in-order ko. Hindi rin ako makakain ng maayos dahil ramdam ko ang paninitig ni Ace sa akin habang kumakain. You should eat more. You need more energy sa pag-akyat natin. Baka maubusan ka ng lakas sa mga gagawin nating activities. Napatingin ako kay Ace. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Fine. Magdadagdag ako ng bayad, nandoon ang pera ko sa wallet ko sa bag. Hindi naman kumibo si Ace sa sinabi ko at nagpatuloy ito sa pagkain. Tama naman kasi ito na kailangan namin ng maraming energy sa pag-akyat. Though,
Hindi naman daw magiging problema ang pagkain sa loob ng 5 araw na hiking. Hindi ko alam kung anong coordination ang ginawa ng team building committee namin pero sagana daw sa mineral water at pagkain kami habang nasa bundok. May supply rin ng tent kaya hindi na ako bumili noon. Ganun pa man ay ang dami pa rin tumatakbo sa isip ko, gaya ng saan ako iihi o dudumi. Tapos kapag natulog na ay hindi ako sanay sa tent. Perwisyo talaga ang team building na ito. Matapos namin kumain ni Ace ay nagpatuloy na kami sa biyahe. Katulad kanina ay nagkasya ako sa pagmasid sa dinadaanan namin. Pero dahil nagtitipid na ako sa battery ay hindi na ako gumamit ng cellphone ko. Mabuti naman at binuksan ni Ace ang stereo dahil tila nabibingi ako sa katahimikan namin sa loob ng sasakyan. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Naalimpungatan ako dahil ramdam ko na parang may hininga na tumatama sa mukha ko nang gumalaw na ako ay bigla naman na nawala liyon. Narinig ko na lang ang kalusko sa loob ng sasakyan at nang damilat ako ay nakita ko si Ace akmang lalabas ng sasakyan. What happened? Tanong ko na mabilis na tumingin pa sa labas ng bintana ng sasakyan. Nakahinto kami sa gilid ng kalsada. Kumunat ang noo ko. Mataas na ang sikat ng araw at nasa masukal na kaming part dahil halos walang dumadaan na sasakyan. Kinabahan tuloy ako sa kung ano ang nangyari. Mukhang nasaron kami. Nasaron tayo. Sambit ni Ace at sandaling nagtama ang tingin namin. Pero bumaba na si Ace sa sasakyan. Naiwan akong nag-aalala sa loob. Tiningnan ko ang oras at mag-aalas 12 na ng tanghali. Napilitan akong lumabas ng pinto nang napansin ko si Ace na binuksan ang hood ng sasakyan. Hindi ko alam kung marunong itong mag-ayos ng sasakyan. Anong nangyari? Muli kong tanong. Ayoko sana nakausapin na ang lalaking ito pero dahil sa sitwasyon namin ay napipilitan ako. Kung pwede lang na bumalik na lang ng bahay ay gagawin ko. Pero alam kong malapit na kami base sa travel time. Baka wala ng 1 oras ang biyahe namin. Kung minamalas ka nga naman at nasaron pa kasama ang lalaking ayaw mong makasama. Just relax. Kaya kung ayusin ang sira. Seryoso si Ace na doon nakatingin sa makina. Muli akong pumasok sa loob ng sasakyan. Tiningnan ko ang cellphone ko para check kung may text o tawag mula kay Ate Amor. Wala naman. Ako na mismo ang nag-text at kinamusta ang mga anak ko. Mabilis naman na nag-reply si Ate Amor at sinabi na okay silang lahat. Napanatag ako. Nanatili ako sa loob ng sasakyan. Ilang minuto akong naroon. Hindi ko nakikita si Ace dahil nakataas ang hood. Naisipan ko na tawagan sina MJ. Ilang ring lang ay sinagot ako nito. Hello, MJ, kamusta, nandyan na ba kayo? Oo, kanina pa. Tapos na rin kaming kumain ng lunch, girl. Saan na ba kayo? Tanong nito. Hindi ko alam, Pero siguro ay malapit na rin kami. Sagot ko habang napapahawak sa noo. Ay ganun ba? Ang alam ko ay paalis na kami dito. Narinig ko si Ma'am Sofia, paano, yan? Baka pwedeng hintayin nyo kami. Sabi ko na hindi ko maitago ang pag-aalala sa boses. Hindi ko yata kayang si Ace ang kasama ko kapag aakyat na ng bundok. Ayoko ng kaming dalawa lang. Sige, sasabihan ko si Ma'am Sofia, Venus. Sambit ni MJ. Ilang sandali ay ibinaba ko na ang tawag. Kasabay noon ay ang pagbaba ng hood ng kotse. Mukhang tapos na si Ace na mag-ayos. Mula sa kotse ay napatitig ako kay Ace. Pawisan na ang suot nitong t-shirt. Nakita ko pang pinunasan nito ang pawis sa noo gamit ang likod ng kamay nito. Tinted ang sasakyan kaya hindi ako nakikita ni Ace na nakatitig. My gosh! Kahit sinong babae ay kapag nakita si Ace sa ganong porma ay makakagat ang ibabang labi. Ang lakas kasi ng appeal nito at ang sexy nito sa ganon ayos na, pawisin look. Hindi ko ma-imagine na ang sexy na katawan ni Ace ang pinag-alayan ko ng pempem. Ang katawan na nagpaligaya sa akin dati. Inayos ang sarili ng akmang papasok na si Ace sa sasakyan. Pero bago, yun ay may kinuha muna ito sa bag nito na nasa passenger seat. Nang pumasok si Ace sa driver's seat ay nakita ko itong hawak ang isang damit. Bigla ay nag-init ako nang maamoy ko ang pinaghalong pawis at pabango ni Ace. Ganong-ganon ang amoy ni Ace dati kapag magkasama kami. Parang pinapaalala ni Ace sa akin ang nakaraan. Tumingin ako sa kinauupuan ni Ace at nagulat na lang ako nang bigla nitong hinubad ang shirt.
Napanganga tuloy ako nang tumambad sa akin ang hubad na katawan ni Ace. Hinagod ko ng tingin ang biceps nito na alam ko kung gaano katigas. Kahit hindi ito nakaharap sa akin ay alam kong well-toned ang abs nito. Bigla ay nanuyo ang lalamunan ko. Mabilis kong binaling ang tingin sa kabilang banda. Nananode, yata si Ace na pakitaan ako ng katawan nito. No way. Hindi ako pwedeng maakit. Nang feeling ko ay nakabihis na si Ace ay muli akong lumingon sa lalaki. We need to go. Baka iwan nila tayo. Sambit ko na pinipilit na gawin normal ang boses. Pero ewan ko at bigla ay tila nang hihina ako at nasusuffocate sa presensya ni Ace. I already instructed Sofia. Hindi na nila tayo hihintayin, Venus. Susunod na lang tayo sa kanila para hindi sila ma-delay. Asterisk, nagulat ako sa sinabi ni Ace. Kaya pala ang sinabi ni MJ ay aalis na sila dahil inutos din ni Ace. Pero, ayoko. Gusto kong kasama sina MJ. Baka eliga mo pa ako. Matigas na sabi ko. You don't have to worry. I have a map, at hindi tayo maliligaw. I'm just concerned to those employees na maghihintay sa atin. Sambit ni Ace na may kakaibang ngiti na sumilay sa labi nito.